Sa inyo mga idol na nakapanood, nakasubaybay sa vlog na ito, lalong-lalo na doon sa mga bashers na nagsasabi na ano na sa CSWD, i-report na sa CSWD, i-report na sa barangay para ma-rescue. Hindi ganun kadali po 'yon. Ang ginagawa po natin, step by step po. Una po, sa kalagayan niyang ito, sinikap ko po na makuha yung buong tiwala niya. Sinikap ko po na hindi siya matakot sa akin dahil sa unang vlog pa lang natakot na siya sa akin. Iniisip niya na baka ako ay pulis, baka ako ay CSWD. Sa unang vlog pa lang. Kaya step by step kong ginagawa na kausapin siya hanggang sa makuha ko yung buong loob niya, yung tiwala, kuha ko yung loob niya, hanggang sa ngayon po napagkuni-kuni ko na yung mga nakakausap ko mga tao na may nakakilala sa kanya. Papalapit na po tayo doon sa pamilya niya. So kung makausap ko na yung pamilya niya, mga idol, saka na po namin pag-uusapan kung ano yung susunod na naman na hakbang para kay Marilyn. Kasi hindi naman pwede natin na pupuntahan na lang natin doon basta-basta, i-report na lang natin basta-basta ito. Anong magagawa doon? Wala ding mangyayari. Kung i-report ko siya doon sa CSWD, kung i-report ko siya doon sa barangay, wala ding mangyayari kasi hindi natin alam kung sino yung claimant, sino yung pamilya niya. Kaya hindi ko siya i-report muna. Kaya sinisikap ko muna na hanapin yung pamilya niya, hanapin yung anak niya para makausap. So para magkausap-usap kami. Kaya yun mga idol, kaya awang-awa po ako. Totoo mga idol. Dito sa puso ko mga idol, nandito talaga yung habag, yung awa ko sa babaeng ito. Dahil sa bawat sinasabi niya sa akin, may puro may mga laman talaga. Walang pasundangan na magsasabi siya ng mga kasinungalingan. Puro talaga straight to the point talaga yung mga sinasabi niya sa akin. Kasi sinasabi niya sa unang vlog pa lang na tinatawag daw siyang buang, tinatawag daw siyang baliw. Pero hindi naman siya buang. Matino siyang kausap. Matino itong kausap si Marilyn. Nakakausap ko ng maayos. So hindi lang natin alam kung ano talagang nangyari sa kanya. Kaya yun ang pakay ko na gusto ko makausap yung pamilya nito. So sana po kayo shoutout dyan sa inyong mga basil, sana po maintindihan niyo po ako. So sinikap po natin ito na makuha yung loob niya. Ito na ngayon, napapangiti ko na. Marilyn, harap ka dito. Harap ka dito. Ito ngayon, napapangiti ko na. Tingnan mo si Marilyn. Napapangiti ko na. Hindi na natatakot sa akin. Di ba nung una natatakot ka sa akin kasi akala mo pulis ako? Hindi na natatakot. Hindi na natatakot si Marilyn sa akin. Kaya awang-awa talaga ako sa babaeng ito. Kaya mga idol, sa lahat ng mga nakapanood, sana po maintindihan niyo po ako. Yung sinasabi na i-report ka agad, no, hindi. Buti kung sa isang video na i-upload ko na biglang mag-trending, maraming mag-tag, maraming mag-share. Kasi talagang kahit politisyan, sa totoo lang talaga, kahit politisyan, lalapit yan dito para lang tulungan si Ate Marilyn. Kung mag-trending, kung sisikat siya. Pero hindi naman siya sikat. Kaya kung i-report natin siya basta-basta na lang, magiging kawawa din siya kasi wala siyang claimant. Hindi natin alam kung sino yung kapamilya niya Kaya yun na yung punto natin. Kung sisikat siguro siya, yung video niya, sa isang video niya sisikat na halos buong Pilipinas makakita, talagang darating yung tulong. Kahit pa politisyan, hindi natin lalapitan, lalapit yan dito, magpapapicture, magkukuha ang video, magbibigay ng tulong sa kanya, magpapaabot. Yun ang tama.
Yun talagang realidad. Oh. Pero hindi siya sikat eh. Oh, kung i-report ko siya doon sa CSWD, kung i-report ko kaagad sa barangay hall, wala ding mangyayari. Kasi hindi alam kung sino ang pamilya. Kaya yun ang sinisikap natin, malaman yung pamilya niya. Wanay lain soto ba o toso ang nakapuyo diri. Sila ra. Diri sa Purok 8 Ambago. Purok 8 Ambago. Way lain year of 1999. Way nay lain. Kay kami kababata mi ana magduwa-duwa may nagbasketball ang mga anak-anak. O sila Roding o si Fortunato. Kami gina magduwa-duwa sa unang basketball. Basta year of 1999 wa nay lain diri soto o toso ba ang apelyido ang nakapuyo diri sa Purok 8 Ambago. Wanay lain kana na sila sa pamilya. Sila ra gyud. Karon nangawala na kay pamaligya naman ang ilang mga kuan diha balay og yuta. Nagpuyo na sila dito sa til sa Mayapay. Tapos mga anak nangatrabaho na. Mga minyo na pud ang uban. Okay kana igsuon daw kuno na niya kanang Anita. Ya daw kuno na igsuon. Kumbaga atin niya kibali niya ba mao na nagatiman yan yung nag-alaga sa anak niya. Ang anak niyang babae na ano na mautusan na, malaki na, mautusan na, yan daw nag-ano, alaga. 1999, why soto, why tuso na napuyo diri sila ra ng mga apelyiduhan na Manila. Europe 1999 mas mga utana pa ka diri. Purok 8 Ambago. Tuso o soto ba? Ibig sabihin kung 1999 ang tagal na pala gumagala yan. Yung babaeng yan, matagal na pala nakahiwalay sa pamilya niya. Mangutana mo dire why soto o tuso nakapuyo sila ra kanang mga apelyiduha. Masuto ba matuso pasaway na one line nakapuyo diri sila ra year of 1999. Karon nga baligya ang yuta buwag-buwag na sila. Mga minyo na pud mga anak. Nakaligo na ka. So, ha? Record ba si Candice Roding? Oh, sauna. Karon mga idol, Abal-abal na karon. Mga idol, galing tayo doon sa kay Ate Marilyn, no? So, tinanong natin si Marilyn kung sino yung nag-aalaga sa anak niya na ang pangalan ay Ikang or Ikag. Tinanong natin siya kung sino nag-aalaga at tinanong din natin siya ulit kung saan yung address. Sabi niya, Purok 8 Ambago. So, nandito tayo sa Purok 8 Ambago, mga idol. Tinanong din natin sa kanya kung ano ang pangalan sa nag-aalaga ng anak niya. So, kapatid daw niya si Anita Soto or Aning Soto. So ngayon mga idol, nandito ako ngayon sa Purok 8 Ambago. May nakausap tayo dito na nakakilala nitong si Aning Soto. So ngayon mga idol, kausapin natin kung ano yung pagkakilala niya kay Aning Soto. So, ito siya mga idol. Sa pangalan ni mo, ba? Cornipil Ungkoy. Oh, ito si Cornipil. So, ito mga idol, tatanungin ko siya kung ano yung pagkakilala niya kay Aning Soto. Ito si Aning Soto mga idol, ito yung nabanggit ni Marilyn na nag-aalaga sa anak niya. So, paano mo nakilala si Sa una man, sir, ay nagpuyod din sa una, tugay na to, 1999. Soto, apelido. Karon wala na sila diri karon, tuwa na sa Mayapay Bukid. Nagbahin na po sila. Pero ang mga anak-anak, ang isa nagsiroding na pangalan, nagtrabaho sa IT Parco. Ang una, karon tapos lang isa to private to usa. Karon wala sila diri nagapuyo. Dito na sa tiilan sa Mayapay. Amot na ang problema sa Soto po apelido po dato. Si Anita Soto talaga ang pangalan. Ang basta nagakuha ko na Anita Soto na. O Anita Soto. Oo. Amo lang kung mao po na basta dugay na manggod. Yun ang sinabi sa akin. Anita Soto dito sa Purok 8 Ambago. So ito yung Purok 8 Ambago, di ba? Oo. So Anita Soto or tatawaging Aning Soto. Soto.
Kay sa una diri na year 1999 diri namuyo sila diri. Karon wala naman sila kay mo ba nang opinion naman. Baligya ang ilang yung kadiya. Iwan na sila sa tilan sa Mayapay nagpuyo. Ang mga anak-anak sa una nag-drive na sa to sa Maynila, driver na. Karon wala na karon. Ibalik na po diri. Tapos nagtrabaho katong si pangalan na Roding nagtrabaho na sa Ikiparko. Ambot lang karon kung nagtrabaho pa ba. Kay sa una perminti na ko makita sa una mag-drive siya sa Kamal. Kuan Libertad to kuan kining Matinaw. Kay diha sila nagpuyo. Tinglan mayat ang Mayapay. Ambot lang karon kung asa na sila. So wala nang soto na sila dito. Kahit isang pamilya sa mga soto na Wala na. wala na. Wala na. Di pa maligyan ang mga ilang mga yuta. So tama nga pala talaga mga idol yung sinabi ni Marilyn na nasa purong Otso ang bago ang nag-aalaga daw sa anak niya na si Ikag or Ikang ang pangalan babae ay ito daw si Anita Soto or Aning Soto. So tama nga pala yung sinabi ni Marilyn na nandito sa Purok Otso ang bago. So ito yung Purok Otso ang bago mga idol. Yung Purok Otso ang bago. So wala na daw dito mga idol. Kung 1999, ibig sabihin ang tagal na. Tagal na. Lima. Kaya na po'y bayaan na ng aminyo na po. Wala ko nagnaong yun din. Ipakita ng picture. Sabi? Oh, kay siya man kasi yung ano, siya kasi yung Sa barkada mamihan ang mga anak-anak sa una. oh, Kabas na po lang sa akong asawa. yun na kasi may anak kasi itong si Marilyn, may anak. Marilyn. May anak siya. Ito ang pangalan, May anak-anak ni Marilyn. ang pangalan Ikag. Siya yun ang Yung mga nagbali iso, ano. mga dangko, mga tagas man to. Tagas gani mga niwang. Tagas man na sila niwang. Katong yung aging mga kabuk pa siguro ito eh. Ano man to yung mga anak nila kita eh. Si, awa diha ka na sa kinalawa. Ang kapag-isa si Roding at siya Fortunato. Oh. Yan siya. May yung nilunding daw, mga ilong. Oh, yeah. Yan si Marilyn. May yung nilunding no. Marilyn. Yan si Marilyn. Yan yung babae na Nakuha ng karoon ng vlog ko. Asawaan niya ako, asawaan niya. May naman niya ako, asawaan. Tawagin daw kay Ang naong yun Ang kami ni sila yan. Tawagan ka na. So mga idol, ito yung sinikap natin no, na mapag-connect natin yung mga information patungkol nitong si Marilyn para at least kahit papano malaman natin kung nasaan yung pamilya niya at maibalik na natin siya doon sa tunay niyang pamilya. Hindi katulad nito mga idol na kahit sa sitwasyon niya sa gitna ng sitwasyon niya talagang nakakaawa po talaga. Pagkanaw raman yun. Yun siya. So, Kaya naong nga, marang naong nilunding. pinapakita ko po mga idol yung ano Tuso man to, hoy. picture. Ha? Tuso Klaro. man apelido. Tuso? Ito mga idol yung ano. Di man tukuan. Buta na sila sa ilay na silingan nila. Yung klaro. Kahit wala ko sila pala yung kaya Ito po yung pinapakita ko mga idol. Ito na picture. Ayan. So mga idol, ito ngayon mga idol, isa na namang concerned citizen na makakausap natin mga idol about sa katauhan ni Marilyn. So ito ngayon mga idol, tatanungin natin siya kung ano yung pagkakilala niya kay Marilyn. Dati daw siyang barangay Tano dito sa barangay Ambago, which is dito ang address na sinabi ni Marilyn sa Purok Otso Ambago. So nandito na naman tayo sa Purok Otso Ambago. Katulad kanina, kausap natin po si sino? Ano ang pangalan no? Cornipil. Oh, siya po, kausap natin siya kanina. So ngayon, kausapin din natin si Tata Gonzales. So ito po siya. Oh.
Ano pong pagkakilala nyo kay Marilyn? Kana si Marilyn, nakita na ako na one time diri sa katong active ako bilang CPO sa Barangay Ambago. Naiyo sa ka balay nireklamo na nawag sa amo nga ipakuha si Marilyn kay nabanhaan siya kay medyo na-diferensya siguro sa iyang pangutok. So am giriskihan dito. Kada si Marilyn nakuha na mo dito sa may vulcanization napit tapad dool sa kining ikiparko. Mga si Marilyn nakuha na mo dito siya walay pagkaon ba niya way sinina way tarong sinina nagkabuling siya baka kabulitsing siya niya karon gidala na mo dia sa waiting shed kana sa crossing sa gawas na sa Purpot sa Ambago Profit B sa crossing waiting shed diyan na mo gibutang karon na mo gipangita ang iyang pamilya ang ako siyang ipangutana kung taga-asa siya daghay tuloy ang gidalang address. Primero, Duungan. Sunod, Tambak. Ikatulo, sa CCF. So, nalibog may kung taga-asa siya. Pero nakatulpon sa mo nga, taga-Duungan kuno siya. So may nakapagsabi sa iyo na taga-Duungan sa mo nga, nakita na mo na taga-Duungan kuno nga bae. So, layaw-layaw sa siglakaw, gipasagda na sa iyang pamilya. Sige namong pangutana sa mga nakaila sa iya ha, sa taga-Duungan kuno siya, gipasagdan siya sa iyang mga igsoon. Okay, medyo na gamay. Pero sa unang panahon ko na puros ko na siya. Puros nabuntisan ko na siya. Yun yung sabi niya sa akin na may anak siya. Nya karon namong gipunguta, sino ipunguta na yun? Kay tulo may nakuha na mo siya kung taga-asa siya, taga CF or taga Tambak o taga Duungan. Pero sa nakuha gina mo nga kuan Duungan siya. Taga Duungan. Ang apelyido ana kung sayo suot kuan na kani Tuso. Tuso. Kung ako mo sayo. Yun yung sinabi niya sa akin kanina, Anita Tuso. Naigsuot ana nga among kabarkada sa unang since 2020 diri sila ni amon ng kabarkada diri among igsuon. Dali kana siya nga ko sa una dalaga pa na dili na inganan kun karon tingalaga ni nga naingana na siya. Mauna siya. Tuso ang apelyido ana. Tuso. So siya pala talaga ang kapatid nitong Anita Tuso. Na hinahanap natin na nag-aalaga daw sa anak niya. Lagi na. Kasi doon ako galing. Kung ako magkamali, siya si Tuso. Tuso apelyido ana. Marilyn Tuso. Marilyn. Kung ako magkamali na siya. Kaysa sa unang panahon 2020 at 2020 diri nagpuyo bisa naman diri kanang simbahan diya kanang diya kung balik abang ko. Tinod ko na. Na muslingan man. Kabarkada na ko itong iyang isod na si Rodin o si Fortunato. Balit, tulo na sila magtuon nga laki. Kapanguran nila laki. Karon, murag na karon ang mag-asa na po sa karon. Laki. Pero makita na mo time doon kapatay sa muslingan po din ang teaching sila. Kaya mapatmi. Doon sila magsuon. Nya. Kana nga ba kung wa ko masayo pa na, mo na igsuon ng ding nga Tuso. Kana. Mo na Tuso. Kaya karon ako ang sip sa yang now. Nasa ni ka parehagid. Dito ka kuya. Dito ka. So, ito pala mga idol. Ito, napag-connect na natin, napag-alaman na natin kung ano talaga yung totoong katauhan ni Marilyn. Katulad ng sinabi kanina ni Kuya sa akin na Anita Tuso. Anita Tuso or Soto. So, nung nandoon ako galing kanina, nung kausap ko kanina si Marilyn, sinabi ko sa kanya, sino ba ang nag-aalaga sa anak mo? Si anong pangalan? Ang sinabi ni Marilyn sa akin, si Aning Tuso. Ang pagkakarinig ko, Aning Soto. So, anong Aning? Sabi niya, Anita man na siya, Anita. So, Anita
Toso or Soto. So ngayon, mga idol, nakausap ko ito si Kuya kanina. Yun ang sinabi niya na nakatira daw talaga dito. So, ito na ngayon. Nabanggit din ni Kuya Tata na about kay Marilyn na ito palang si Marilyn ay Toso ang apelido pala nito. At saka kaibigan ng mga kapatid nito. Oh. So, nung nandito na, saan na yung mga pamilya niya? Sa pagkakaroon, wala na ako magkakaroon, asa sila. Pero sa akong naibawan, tulad kay Mamat Melia, na last year lang yun kay Mamat Melia, kamatay sa mong silingan, nangutan ako kasa ng puyo. Diri ko napis na may, Sa mayapay, di matinaw. mayapay, matinaw dapit. Napakalayo, ano? Oh. Mayapay. Kani, mayapay. Oo. Ubos, tiilan sa mayapay. Mm-mm. Excuse me. Napakalayo pala, no? Oh, tulo na sila. Oh, duha na sila ng vigil din, nagkamotor sila. Kung ang gwapo gid ana yun, pagitaon ni si kaning magsuon nga tanang si Ruding, si Fortunato, isang si Ruding lang. Si Roding at saka si Fortunato. Depende, iba kung sa ilang dua kinsa ato makitaan, kinsa makitaan mo sila. Kung matanong nimo sila kung namo igsoon nga ngalan. Pag Oh. nga naa, na babae na igsoon ni babae. Kaya naman eh. Oh. Makuha gini mo. Itong si Roding Toso at saka si Toso. Fortunato Toso. Toso. So ito yung mga dalawang lalaki na magkapatid. Kaya ako nakuha na kang Roding sa una. Nakita na po na ako na sa doon si Roding. Nag-drive na yung habal-habal. Libertad, Patinaw. Oh. Karon, atong silingan na mo din namatay. Pumunta na ko sa iya. Nagtrabaho na po siya sa Ikiparko. Ikiparko na siya nagtrabaho. Oo. Ano kita nang yun na kung tinuod na nagtrabaho sa Ikiparko siya, imo na mo pa sa Ikiparko, una ba na Roding Toso siya. Oo. Pag kita mo siya, interview ninyo nga nakaigsoon nga bae, pag ipakita ang picture kay lakaani. Diyan na matumbok Oo. mo na. Kasi ang sa atin kasi ang gagawin kasi natin ito, kuya. Mga kuya, ang gagawin kasi natin ito, kung sakaling malaman na natin, matumbok na natin kung sino talaga yung pamilya niya, pwede nating kausapin, saka natin siya kukunin doon sa kinalalagyan niya. Tama yan. Para maialis natin siya doon. Kasi sa sitwasyon kasi niya, nakakaawa po talaga. Binabalik-balikan siya ng mga driver sa sikat. Ginagamit. Ginagawang konsumo. Oh, binabayaran ng 10 piso, 20, Sus, Ginoo. binibigyan ng kulapo, inumin sigarilyo, tatanggalin daw yung short niya, gagamitin siya. Yun ang sabi sa akin. Sa unang vlog ko pa lang sa kanya, sinabi niya sa akin na may anak daw siya, ang ama, mga driver sa tricycad. So mga ama, ang ama daw mga driver sa tricycad. So marami sila. hindi alam kung sino ang Tunay ang ama. tunay na ama. So sa nabanggit mo sa akin ngayon, Kuya Tata, na nabuntis siya, so yan na yung anak niya, na sabi niya sa akin na may anak ako, ang pangalan Ikag, mautusan na daw, malaki na daw. Yun sabi niya sa akin. Kaya napagkunik-kunik ko yung mga pananalita niya. Kasi kung kakausapin mo siya, hindi mo naman masabi kasi na may tama siya sa utak. May difference. Kasi nung sabi ko nga sa kanya na tutulungan ko siya, anong sagot niya sa akin? Anong maitulong mo? Ano bang ang magagawa niyong tulong? Tinanong niya ako. Sabi ko sa kanya, tutulungan kita, bigyan kita pera, ganun. Naawa kasi ako, charity vlogger ako, tutulungan kita. Ganun ba? Oh. Yun. Kumbaga matino naman siya kausap. Mga stress. Sa tanan ako ano sa iya. Stress siguro siya. Stress Ganun lang talaga siya. siguro siya dahil kulang sa pagkain. Saka siguro Huwagan siguro siya ba na- pinabayaan na sa mga kapatid o pamilya niya, kaya nagano siguro siya. Gwapo ana, kung makunik-kunik na nimo ng iyang sa klase siya ng pagkababae, katong yang igsuon. Oo. Si Ruding kung naba sa igsuon nga babae. Oo. Kasi ang gagawin kasi natin yan, makuha siya, maibalik siya doon sa pamilya niya, o di kaya mapag-usapan kung ano talaga ang dapat gawin na magandang gawin. Kasi until now maraming mga nagbabas sa akin bilang isang vlogger. Ako tumutulong lang naman ako. Sinasabihan ako ba't di ko pa daw i-report sa CSWD, ba't di ko daw i-report sa barangay. Hindi naman sikat yan.
para pagtuunan niya ng pansin sa mga sa mga barangay or CSWD, di ba? Hindi naman sikat 'yan. Kumbaga, kung may magagawa tayong paraan, gagawin natin. Kaya ito yung ginagawa ko, hinanap ko muna yung pamilya para saka na tayo lalapit sa barangay at saka CSWD. Kasi pag-usapan kasi 'yan. Kung sakaling i-report ko kasi sa barangay or CSWD, wala namang claimant. Sino magki-claim? Wala. Ako. Walang pamilya. Ako yung tatayo na pamilya. Hindi naman pwede yun, di ba? So, dapat nandoon talaga yung pamilya. Kasi yung pamilya mismo yung magdedesisyon. Kung sakaling sabihin ng pamilya na, sige, report natin yan sa CSWD or iparescue natin sa barangay para kunin natin. So, at least nandoon yung pamilya. Kasi, imbis na tutulong tayo, baka makaso pa tayo. Tayo yung madihado. Imbis na tutulong, tayo pa yung mapapasama, di ba? Kaya yun ang hanapin ko yung pamilya nito para ma-rescue ba, makuha siya doon at saka mabigyan ng magandang tirahan, maibalik siya sa pamilya niya. At saka matanong din natin sa pamilya kung ano ba talaga nangyari, ba't siya nagkaganon? Ba't nandoon siya nakatira? Na meron naman siyang pamilya sana, di ba? At saka yung anak niya para din makasama niya. Yun ang kaya maraming mga bashers nagtatanong sa akin, hindi ko lang sinasagot. Kasi alam ko kasi ginagawa ko siyempre step by step tayo. Hindi naman pwede na mag-report kagad ako sa barangay, mag-report kagad ako sa police, mag-report kagad ako sa CSWD. Wala namang claimant. Itatanungin sino bang niyan? Pamilya. O isasagot ko, di ba? Wala naman. Isasagot ko lang, vlogger ako. Ano magagawa ng vlogger? Sakto man yung libuhan. Yan yung natin, yung punot dulo ng na matulungan talaga siya. Andin Yun. yung gidanan yun. Subayon din iyang mga igsoon. So, Si Lahat ng mga kapatid niya, si Roding Tuso, si Fortunato Tuso. Kung talagang mayroon siyang kapatid na babae at pakita ng picture sa kanila, kilala mo ba sila? Kilala mo ba siya? Ito, babae nito. Kung sabi kilala, kapatid ko yan ha. saka na gagawin yung plano Mga move na para talaga yung planong maganda na talaga na para ayos na ba? Kasi ayos na Oo. matuwa ni mo na sir, ang mga pamilya na nagpuyo, nagay sa Matinaw, tila sa Mayapay. Karena apelyido na Tuso. Okay. Tuso, Soto, anak. Okay. Ilalo na sila diha. Ngayon, maraming dati, maraming katanungan, kahit saan ako nakarating. Diha, Ayun, dito. Diha, kapita. Kuhangin ni mo yung mga detalye diha, mga dito. Kasi nung dumaan ako dito, nakita ko to si Kuya. Nakalapas na ako, pero inisip ko, parang kailangan ko tanungin yun si Kuya, kaya umatras ako. Dito tata. Hirap ng tinenti na, nakapuyo ka na sila dito. Masoto, Tuso, apelyido ka na, o ilain sila. Kasi Anita. Anita, Si wala Anita. ilain nakapuyo din sa Procochamba, sila ra. Toso or Soto. Oo, kana. Toso gid na siya. Tuso. Kasi ang nabanggit niya sa akin, Mandahinog kasi. Indahinog. Marilyn Mandahinog Dismas, ganun. Lilito ako, ano ba talaga Dismas, Mandahinog. So ngayon napagko-connect na natin. So mga idol, ito na ngayon mga idol, napag-connect na natin yung mga pag-uusap, yung mga informasyon patungkol kay Marilyn. Hopefully makukuha na natin yung exact location ng pamilya niya, exact address, at matunto na rin natin at makita at makilala na yung anak niya, yung mga kapatid niya, para maibalik na natin si Marilyn doon sa pamilya niya at ma-rescue na natin. May alis na natin si Marilyn doon sa kinalalagyan niya ngayon na napakabaho, napakasangsang yung amoy, masakit sa ilong, wala siyang ligo, nakakaawa, namumutla na po, halos wala nang makitang pula dito sa labi niya dahil walang eksaktong kain, walang eksaktong tulog, tapos panay pinapainom ng mga lalaki na dumadalaw sa kanya, dadalhan siya ng kulapo, bibigyan ng pera, tapos gagamitin. Yan, kumbaga ginagawa siyang parausan, so nakakaawa po talaga. So, ngayon po mga idol, napag-connect na natin yung hopefully po, matatapos din natin tong istoryang ito at maibalik na natin si Marilyn sa kanyang tunay na pamilya.
So sisikapin po natin mga idol na mahanap si Fortunato at saka si Ruding. Ruding, Ruding. si Ruding Tuso na pinaniniwala ang mga kapatid nito at saka si Anita Tuso na nag-aalaga daw sa nag-aalaga daw sa anak niya. So nabanggit din ni Kuya Tata na nabuntis daw itong si Marilyn. So tama nga po talaga kasi nabanggit din ni Marilyn sa akin na mayroon daw siyang anak. Isa daw, isang babae. At malaki na ito, mautusan na. So ngayon, hindi ko tinanong kay Kuya Tata kung may anak ba siya o wala. Basta na lang sinabi ni Kuya Tata sa akin na nabuntis daw. Nabuntis daw noon. So ngayon, napag-alaman ko na totoo nga pala talaga na may anak si Marilyn. So maraming salamat sa inyong dalawa. Shout out sa inyong dalawa. Maraming salamat po. Matutuwa ang mga subscribers nito. So lahat ng mga subscribers magpalakpakan sa inyong dalawa kasi kayo yung sa mga ilang araw kong nag-ikot-ikot, matanong ko lang ang impormasyon na exact impormasyon talaga dito ko lang natagpuan sa inyong dalawa. So maraming salamat. So puputulin na namin yung video na to. Shout out sa inyong lahat mga idol. Share the love, hope and blessing po. Bye bye. Bye bye.